Okay guys, good afternoon. So pag-usapan natin ngayon yung about sa port documents. Isa sa naging trabaho ko as third officer before is mag-prepare ng port documents upon arrival to every port. Then sa pangalawa kong agency, sa una ko is yung third mate ang gumagawa. Then ang pangalawang agency ko ngayon, si second mate na. But since na on board ako dito sa transloader, so project vessel, ako naman ngayon ang na-assign sa port paper. So paano nga ba gumawa ng port documents at paano mag-prepare nito? So pag-usapan natin yung pakita ko sa inyo. Ayan, dito sa ating desktop, so nagawa na ako ng shortcut para sa ating port documents. Yan. Para hindi na ako maghanap kung nasaang folder yon, so nilalagyan ko na ng shortcut. Pero dito sa puerto na to, ang kagandahan dito sa puerto na to is, or sa project vessel, hindi kami bumibiyahe ng malayo. Kung anong puerto kami, doon lang kami lagi. So every time na babalik kami sa puerto, parehong mga papeles lang din ang hinihingi nila, So hindi mahirap kasi babalik ko lang naman kung ano yung ginawa kong port paper. Yun pa rin ang nire-require ng mga ng agent, doon sa puerto. So ngayon, ang mga hinihingi nila dito sa puerto na to, nasa Kamsar kami. So yan, sample lang to. Ito yung maritime declaration. Yan. Crew effect. Yan. Sana klaro, Then ship's declaration, ship store declaration, banded at saka provision. Nil list, crew list, Marami pang iba yan. Just to inform you also, yung port paper, pag nasa ibang bansa, sa ibang mga lugar kayo, nasa ibang puerto, medyo mahirap, Depende sa puerto mapupuntahan nyo. Kasi may mga puerto na sobrang dami nang hinihingi. At may mga puerto rin na katulad ng sa China, medyo mahigpit sila sa mga spelling, katulad sa crew list, Sa China, mahigpit sila. So kung ano yung nakalagay doon sa inyong passport, yung pangalan ng bawat crew, yun din yung dapat naka-indicate doon sa passport. Kasi pag chinik nila isa-isa yan, may malaki ang penalty, pag nagkamali ka ng input dyan, ng details. So malaki ang penalty nun. Pag bibiyahe kayo sa isang puerto, normally ang port paper, pinapadala yan ng agent kay kapitan, Hinihingi ng agent yan. So ang mensahe ng agent is, kapitan, pakiprepare nyo tong mga following documents. Merong documents na piniprepare si kapitan, nasa side niya. May piniprepare din si chief mate sa side niya, katulad ng mga stowage plan, lahat ng about sa kargada. Then meron ka rin sa side mo, kung ikaw yung in charge sa port paper. Ngayon, meron ding ibang puerto na may mga sariling template sila na pinapadala, So for example, sa Brazil. So sa Brazil, maraming mga template na dapat doon kayo mag-fill out. So wala kayong may mga form kayo na iilan, pero meron din silang mga template. So doon kayo sa Excel file nila, doon kayo mag-input. Tapos ibabalik nyo, ipapadala nyo sa agent yan. So sa Singapore, meron din sila kasi mga electronic na sa Singapore, So may IPAN na tinatawag. So pinapadala din yung IPAN na yun sa Singapore. Ngayon, paano kung dumating yung point na matagal ang biyahe nyo, pero matagal din magpadala ang agent? So, para hindi ka maghahol sa oras, kasi minsan, sa dami ng trabaho natin sa barko, hindi natin alam kung kailan tayo matatambakan. Pag nagpadala ng mensahe ang agent, tapos wala pa rin yung mga port paper na yon, so nag-aantay kayo ng port paper ni kapitan, para hindi ka mahirapan, so mag-prepare ka na ng mga basic na documents, Halimbawa, yung crew list, yan. Vessel particular, yan. Hindi nawawala yan. Yung port of call, last 10 port of call at saka yung total port of call din, kailangan din yun sa ibang mga puerto. Narcotic list, kailangan yan. Declaration, crew effect, maritime declaration of health.
So, lahat ng pwede mong ma-prepare, i-prepare mo na. Kasi, minsan pa naman, kami dati, inaabot kami ni Kapitan ng madaling araw, kapi-prepare ng port documents. Kasi meron din mga puerto na magpapadala yung agent ngayon, din kailangan agad nila mamaya o kaya bukas. Kaya dapat paspasan. So, kaya nga para hindi kayo mag-hol sa oras, pag ikaw ang nagpe-prepare, i-prepare mo na dahan-dahan yung mga basic, no? Mga basic paper, yung mga kailangan lang talaga. Wag yung mga ibang form na hindi sobrang kailangan hangga't wala pa yung mensahe ng agent kasi magdodoble-doble ka rin ng trabaho. Yung mga basic lang, no? Crew list, yung sinabi ko nga, particulars, prepare mo na lahat yan. Then, kung gusto mo talagang malaman kung ano talagang kailangan doon sa puerto na to, kung habang nag-aantay kayo ng mensahe ng agent, para hindi ka maubusan ng oras, so punta ka sa libro na to. Yan. Guide to Port Entry. So, nandyan yung lahat ng puerto at saka kung ano yung mga required documents din nila naka-indicate din, no? So, try natin hanapin. For example, dito sa puerto na to, no? Sa Port Kamsar. Hanapin natin yung Port Kamsar. Yan. So, naglagay na ako ng tanda dito. So, dito sa Port Kamsar, ito yung mga papeles na kailangan nila. Yan. So, ito yung mga papeles na kailangan nila. Narcotic list, vaccination list, maritime declaration, crew list, passenger list, ship store list, at saka yung last port of call, no? So, yung iba, pwedeng to follow mo na, pero hanggat maaari, may prepare mo na to, no, habang nag-aantay kayo ng mensahe ng agent. So, yun yung diskarte para mapagaan yung trabaho mo pag ikaw yung in charge sa port paper or port documents, no? So, i-check mo na dito sa libro na to kung ano yung mga kailangan nila. Then, pwede ka na magsimula habang nag-aantay ka ng mensahe ng agent para hindi ka matambakan ng trabaho. Kasi minsan may mga puerto na sobrang dami ng papeles na hinihingi. Meron din mga puerto na meron din mga papeles na kailangan i-fill out nila chief engineer, nila chief mate, kailangan mo yung mga information nila, no? And then, marami ding mga template na pinapadala. For example, papunta kayong Australia, marami din yung mga template sila na pinapadala na kailangan i-fill out nyo, no? So, mas maigi, mag-prepare ka na ng mga basic documents at check mo doon sa Guide to Port Entry kung ano yung pwedeng i-prepare while waiting for the email of the agent, yung message ng agent. So, para hindi ka matambakan. So, yun ang diskarte, no? Paano gumawa ng port paper. So, mag-ingat lang kayo lagi doon especially doon sa China, yung ating crew list, no? Napaka-importante yan, yung crew list natin. Kasi i-check ng Chinese authority yan, dapat nagmamatch yung pangalan ng passport, date of birth, doon sa crew list ng bawat crew. So, yun lang sa video natin na to, na sana may kaunti akong na-share sa inyo. According sa aking experience lang naman yan. So maraming salamat. Mag-subscribe lang kayo dyan. Libre lang yan. And see you ulit sa sunod na video natin.